Hello everyone at welcome back sa aking YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay paghahanda ng wall bago applyan ng skim coat. So ano nga ba yung mga pamamaraan, tamang pamamaraan bago tayo mag-apply ng skim coat? Ano ba yung dapat alang natin sa wall bago tayo mag-apply ng skim coat? So dito guys sa project ko na to, ito yung project ko sa Novaliches. Ako din yung nag-electrical na ito. Then ako din nakakuha ng finishing. Bali siguro doon sa mga naunang nakakita ng aking mga upload na video ay nakita nyo na yung ano na to, project na to. So ngayon ang tutukan naman natin yung finishing, paglalagay na ng skim coat kasi ito okay na, may mga hamba na. So sabi ko doon sa kliyente ko kasi bago ko umpisan yung finishing nito, kailangan tapos muna yung sa palitada. Then yan, kagaya yan, paglalagay ng hamba para malinis. Kasi ang gagawin ko mula sa fourth floor, kasi apat na palapag to, mula sa fourth floor pa baba. So ngayon nagpapasiling ako sa taas sa fourth floor. So habang hindi pa ako pwede doon sa fourth floor, dito muna ako sa third floor. So may mga dapat isaalang-alang bago mag-apply ng skim coat. So sa pag-apply ng skim coat, hindi lamang yung paglilinis nitong wall ang ating gagawin bago nating applyan ng skim coat. Kasi kalimitan talaga sa wall, bago mo i-skim coat yan, aalisan mo muna yan ng mga bukol-bukol o kaya mga talsik ng mga palitada. Kagaya na ito, yan. May mga talsik-talsik yan. So hindi ka pwedeng mag-skim coat kapag meron pang mga ganyan. Kasi tatalon yung rodela mo o kaliit na mo pag naglagay ka ng skim coat at hindi magandang haguran. Pangit yung umpisa kaagad ng ating pasilya. So itong bahay na to ay nagkaroon ng revision o may mga pagbabago. Dati itong wall na to ay nandito yan. So kaya nung inalis yan, may mga natitirang mga semento na yan. Kaya naman mga pulpupul na yan. So, ang gagawin natin dyan kapag ganyan na malalaki, ang gagawin natin dyan ay diamond cup. Yun yung panglinis natin. Lalagay sa grinder yon. Then, yun yung panglinis. So, ito yung mukha ng diamond cup. Ayan. Yan, parang cup siya. Yan, lalagay sa grinder, then yun yung pakabulong natin yan para tumantay. Then isa pa, kasi nga iba yung gumawa ng istruktura nito. Kalimitan kasi pag mga ganyan ay lumilitaw talaga yung sakit ng project, lalo kapag hindi naalagaan ng foreman or paminsan lang pumunta yung ating kliyente, kaya siguro minsan di napapansin yung mga diferensya ng wall, kagaya nito. Paglagay ng hamba, ayan malaki dyan. Pagdating doon, maliit na. So, ibig sabihin, di proportion yung palitada. Pag tiningnan mo dito yan, so malapad dito banda sa baba, makitid sa taas. So, yan yung mga dapat natin isa alang-alang. And, bago tayo mag-apply ng skim coat, kailangan tinuturo din natin yan sa ating mga kliyente. Dito sa site na to, lahat nung nakita kong mga diferensya o sakit nung unang gumawa ng bahay na to, tinuro ko yan sa ating kliyente. Ang sabi ko sa kanya, lahat ng mga nakikita talagang hindi maayos tingnan, makikita mo araw-araw, sabi ko ayusin natin. Then pagdating dito, bukol, yan yan paglagay nitong hamba, dapat to kasi tuwid. Ito yan, dapat tuwid niya. Pagdating dito, bukol na ayan. So ibig sabihin yung ang part na to hindi na tumuwid. Pag galing doon, tuwid pa siya. Pero pagdating dito sa gitna, hindi na. So di maayos, so kaya yan, titik-tikin natin yan, ang portion na yan para maging pantay. Ayan. Yan yung sakit nitong site na to. Then ito pa,
Pangit to. Yan o. Ito malaki. Yan. Pagdating dito, hindi na. Ang liit na dito. So, gagawin natin dyan, huhulugan natin. Mula doon, huhulugan natin, kukuhain natin yung pinakatuwid nitong header na to. Para makita natin kung saan siya nagsimula na lumiko. Ayan, kasi hindi na maganda. So, pangit. Pangit yung ganyan. Nakikita palagi araw-araw ng tao titira dito. So, dito sa kwarto na to, may maliit na kwarto na to. Ito, hindi rin pumantay itong poste na to. Pinakita ko na rin yan sa kliyente ko. Pero sabi niya, hindi naman masyadong obvious. So, okay na sa kanya yung ganyan. Hindi na natin yan ituwid. Dito, pinakita ko rin sa kanya to guys. Pag tinignan nyo dun sa taas, maliit. Pagdating dito, lumaki na. Ayan. Lumaki sa gitna. Pagdating sa baba, lumiit siya ulit. Ibig sabihin, lubog to. Ayan, lubog. Pagdating dito, ayan, aasahin po natin yan. Para maging maayos, maging pantay. Itong part na to, napalitagahan natin yan. Kasi hindi na kayang asahin yan. Yung iba lang mga sobra-sobra yung naasahin natin. Tapos yan, papalitagahan din yung portion na to kasi hindi ito hagdan. Tapos aasahin yung sa part na to. Yan, madaming asahin. Right po. Daming sakit. So yun muna guys, ang gagawin natin. I-prepare muna natin yan. Tiktikan muna natin. Dahil papalitagahan ko yan. So guys, nilagyan natin ng kanse. Kinuha natin yung tuwid na ball, kabilaan. Then, ayan na. Nilagyan na natin. So yung kanse kasi natin hindi makita ito. Walang kulay. Ayan. So, maparitagahan ko na yan. Then yung sa loob, ganun din. Na ko na yan. Nalagyan ko na rin ng kanse. So paritadahan ko na rin yan dyan.
So ayun guys, natapos na natin. Nabutan tayo ng alas 7 na ng gabi dahil pinatuyo pa natin tong kantuan dito sa kabila. Kung natin kinayod. Okay na siya, pantay na. Yan o. Oh. Yan. Okay na. So ready na yan para sa skim coat. Bali, patuyuin muna natin na mabuti yan para pag nag-skim coat tayo, madali din matuyo yung ating skim coat. So dito, yan, okay na siya. Yan, parehas na yung laki ng kanto. So okay na siya. Ayos na.